Mga kababaihan, payag ka ba ang dalhin sa iyong matres ang baby ng iba? Meron bang pananagutan sa batas yung mga ginawang paupahan ng kanilang sinapupunan? Lolo, pahinga na sana sa pamamasada ng taxi. Pero hindi pa raw pwede. Bakit kaya? Inflation is real. Ika nga. Pero alam mo ba na mabubusog ka na sa halagang 15 pesos? Heto ang food trip na hindi masakit sa bulsa. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Lahat ng kailangan mo ngayon nasa Facebook na. Ano man ang trip mong bilhin o kainin. Ano mang serbisyo ang iyong kakailanganin. Tubero, mekaniko, karpentero, isang click lang, meron na. Pero paano kung ang hanap mo ay bata? Ops, huwag masamang isip. Panoorin. May sariling sari-sari store sa Tondo si Lilet. Ika nga, mas angat ang buhay niya kaysa iba. Sapat ang kita ng tindahan. Kumikita rin kahit papaano ang kanyang mister sa pangangalakal. Pero, nang pumutok ang pandemic, naramdaman nila ang kakapusan. Dito pumasok sa isip niya na patulan ng isang racket na nakita niya sa social media. Ang surrogacy. Ang surrogate mother ang magsisilbing carrier ng kinolekta at prinosesong egg at sperm cells. Ituturok ito sa kanyang uterus at palalakihin sa kanyang sinapupunan. At matapos ang 9 na buwan, isisilang na ang sanggol. Sa kanyang pag-research, natuklasan ni Lilet na mayroon palang online community para dito. Nag-online lang din ako bago mag-pandemic. Nag-online ako na ni-research ko yung mga surrogate mom. Nalaman ko po dito na sa Pilipinas meron na pala po ng ganun. Kaya pinasok ko po itong ganung trabaho. Organisado ang surrogacy community. Naroon ang lahat ng impormasyon mula sa proseso hanggang sa presyo. Nang malamang interesado si Lilet, agad siyang kinontak ng mga ito. Nag-message po ako dun sa isang agent. Pinamedical po ako lahat-lahat. Tapos, nung okay naman po yung medical ko, agad akong pinalipat sa staff house. Para doon na ako mag-inom ng mga gamot, saka vitamins, para maging doon na rin ako, para gumanda yung muna ng katawan ko bago ako lagyan ng embryo. Kinausap niya ang kanyang asawa. At ang agad na tanong ni Mister, kung may sisiping bang ibang lalaki kay Mrs. Sabi niya, ganito, wala. I-inject lang naman sa akin. Wala naman siping. Ganon. Sabi ko, pwede ba yun? Desidido na si Lilet. Dahil para sa kanya, hindi biro ang 2 hanggang 300,000 pisong presyo ng kontrata. Malaki na rin po ang budget. Sabi ko, hindi ko naman kikitain siguro to pag nandito lang ako sa bahay. Tinry ko na rin po. Nag-decide kami na, o sige, ikaw, basta monitor kita. Lagi kitang tatawagan, text, chat, ganun. Sagot ang lahat ng gastos, mula sa tirahan hanggang maisilang ang bata. Check-ups, vitamins, pati pagkain at pagliliwalyo. Puro lang kami cellphone, tapos nakahiga lang kami maghapon. Pwede naman po lumabas ng bahay pagka may gusto kaming bilhin. Pwede naman po kaming bumisita sa pamilya namin. Tapos, pagka yung pag Pasko po, pwede kang umuwi sa pamilya mo hanggang New Year. May weekly allowance silang 1,300 pesos. Makukuha nilang kabuuan ng sweldo kapag naipanganak ng bata. Ang mga kliyente, may Pilipino at meron ding foreigner
na intended parents. Ayon kay Lilet, ginagawa niya ito para sa kinabukasan ng 3 anak nila ni Rodolfo. May na-recruit din si Lilet sa racket na ito. Isang kaibigan niyang nahintong pag-aaral sa koleyo dahil hindi na kayang magbayad ng matrikula. May 2 taong gulang ding anak si Isabel. Gusto niya sanang mag-working student pero wala siyang mapasukan. Kasi nga po, sabi ko, baka sakaling kumapit din sa kanya yung embryo at makatulong din sa kanya. Kasi pahinga po siya sa pag-aaral ngayon. Sabi ko, may malaking kita dito, baka gusto mong pasukin katulad ng ginawa ko. Pinag-isipan ko po muna if ano po yung mas worth it. Ako ay makakatulong po sa pagsuschool ko at sa family ko rin po. Mas malaki po kasi yung matutulong kapag nag-SM po. 300K po pag nakauwi ka na. Mabilis din ang prosesong dinaanan ni Isabel. Pag-alis niya ng kanilang bahay, rekta na sa klinik na sagot ng ahensya. Nagpa-medical, nilagyan ng embryo at paglipas ng 1 linggo, kumapit na ito. Ayon kay Lilet at Isabel, tila alam na ng medical professionals na humahawak sa kanila na sila ay surrogate mothers. Pero may pagkakataong pinagdududahan sila. Kaya dapat handa sila magpanggap bilang tunay na intended mothers ng mga sanggol. Hindi ko po nahawakan yung baby pagtapos ko po manganak. Nung pinapauwi lang po kasi ako kumuha, ginamit ko po yung pangalan ng IP, tapos pati po yung pirma. Pinractice ko po yun ng ilang linggo. Pati po yung kung ano sasabihin pag nagtanong yung mga nurse. Ayon kay Attorney Buco de la Cruz, walang linaw sa batas kung legal o illegal ba ang ginagawa ni Lilet at Isabel. Nang buuin kasi ang Family Code of the Philippines, hindi pa naimbento ang in vitro fertilization o IVF at surrogacy na platform kung saan ginagamit ito. Gray area yan sa batas. Masasabi ba nating legal o illegal? Siguro ang illegal ay palabasin mong anak mo ang isang batang hindi naman. Kasi mamemeki ka ng birth certificate. No? Pero kung isinilang mo ang isang bata sa ilalim ng batas, ikaw ang nanay. Pero sa tingin ng marami, ang nagaganap ay isang kontrata na tila human trafficking na rin. Kahit pa raw galing ang egg at sperm cells mula sa intended parents, umupa ka pa rin ng ibang tao na literal na magbibitbit na bata lalo na't palabas ng bansa. Ito'y pagbebenta ng tao't labag sa batas. Tanong naman ng iba, bakit may mga kilalang tao na nagtagumpay sa ganitong proseso? Ang sagot, dahil ang buong surrogacy ay nangyayari sa ibang bansa kung saan legal ito. Pero may posibleng sabit pa rin sa batas ang surrogate moms. Sa DNA testing, pag naipakita na ipinangalan mo sa iyo ang isang batang hindi naman ka-DNA mo, obviously nagkaroon ka ng pamimeke. Siguro ang mapapatunayan lamang doon ay pineki mo ang birth certificate, simulation of birth, which is also a crime sa Pilipinas. Para siyang falsification, pamimeki iyon. Public document ito, pineki mo, falsification of public document. Pinalabas mong anak mo ang isang batang hindi naman, yun namang sila, ang guilty naman sila ng simulation of birth. Parehong krimen sa ilalim ng ating revised penal code. Ayon naman kay Dr. Dexter Malyari, ang paggamit ng assisted reproductive technique tulad ng in vitro fertilization ay mayroong limitasyon. Actually, hindi naman siya illegal. Kaso nga lang here in the Philippines, we only offer or we can only do in vitro fertilization for married couples kasi yun lang yung nag-govern ng family code natin. Pero when it comes to the medical aspects, since trained naman tayo to do the procedures, doable naman siya and it is possible and it's generally safe as long as mantay sarado yung full process. Ayon pa kay Dr. Malyari, mas mataas ang success rate ng pagbubuntis at panganganak ng isang sanggol kapag gumamit ng surrogate mother na nanganak na ng ilang ulit. Sa issue naman ng surrogacy sa kagustuhan ng single parents, homosexual o unmarried couples, malamang daw ito'y ginagawa sa ibang bansa o sa isang matuturing na illegal na paraan. Dapat daw magkaroon ito ng regulasyon. Kung malabo pa ang batas tungkol sa surrogacy,
Matindi naman ang pagkondena dito ng simbahan at ito ang harapin ng mga tulad ni Lilet at Isabel. Wala pa tayong batas patungkol sa surrogacy, kaya hindi bawal ang magbuntis ng anak ng iba. Pero ayaw ng simbahan yan. Kaya pag-uusapan natin yan sa aking pagbabalik. Hindi tahasang iligal sa mata ng batas, pero sa turo ng simbahang Katolika, immoral ang surrogacy. Bayad man o hindi ang surrogate mother. Ngayon, sapat ba ang turo ng simbahan para matigil ito? Bata pa ako nag-asawa eh. 16 nang nagsama kami. Pagka 17 ko, nagkaroon ako ng anak. Pero yun nga, dahil may siya sa barkada, mga ganyan, hindi nga kami natututukan ng maayos. Kaya nagdesisyon ako na iwanan na lang siya kahit na 4 na yung anak namin. Single mom ng 4 na anak si Melissa, isa pang surrogate mother. Lahat ng trabahong pwedeng pasukin at pagsabayin, ginawa na niya. Kasambahay, sekretary sa opisina, pero kulang pa rin ang kita niya. Napadpad siya sa isang online group ng baby carriers. Pero imbes na pumasok siya sa underground agency, dumiretso siya sa kliyente, isang 38 years old Chinese. Homosexual siya na hindi tanggap sa kanilang komunidad, kaya sa Pilipinas na siya magsisimula ng pamilya. Yun nga lang, hindi in vitro fertilization ang prosesong gagawin, kundi in vivo fertilization. Sa in vivo fertilization, direktang isasaksak sa uterus ni Melissa ang similya ng kanyang kliyente. Bago siya sumama sa kondo ng kliyente, ipinagbili niya muna sa kanyang kapatid ang kanyang mga anak. Kasi noong time na yun, ay mahirap yung buhay. So, naniyak ako, nalala ko kasi. Malilit pa kasi yung anak ko noon. Tapos, hindi rin ganun kalaki yung kita ko nung araw. Kaya sabi ko, sige, papasukin ko to ako. Susubukan ko. Kuha ko lang kasi lahat eh. Walang kontratang pinirmahan. Usapang marangal lang. 10,000 ang allowance niya kada buwan na ibinabawas sa kabuang 200,000 pisong pangako. Ang alam ng doktor na tumitingin sa kanila, mag-asawa sila ng kliyente. At ang paalam niya sa mga anak, mamamasukan lang siya bilang kasambahay. Nakakabisita pa siya sa kanilang bahay noong mga buwan na hindi pa malaki ang kanyang tiyan. Pero nung papalapit na ang kabuwanan niya, dumalang na ang kanyang pagpapakita. Pagkapanganak, nanatili siya sa kondo para alagaan ang anak na may dagdag bayad naman. Pangalan pa niya ang lumabas sa birth certificate ng sanggol. 1.5 taon ang lumipas, umuwi na siya at nakapagpatayo ng sariling bahay mula sa naipong sweldo. Tinuring ko siyang parang trabaho talaga. Nilagay ko na pa sa isip ko na itong batang to, parang tinuring ko siyang trabaho lang na hindi ako pwede sa kanyang, hindi ko na siya habulin sa papa niya. Nagkaroon pa si Melissa ng pangalawang kliyente, isang mag-asawang Pinay at Egyptian. 40 anyos ng babae, 65 naman ang lalaki. Ang kanyang paalam sa mga anak, mag-a-abroad lang. Para sa simbahang Katolika, mali ang surrogate motherhood. Sa isang statement, sinabi ni Pope Francis na isa itong paglabag sa dignidad ng babae at sa karapatan ng bata na kapwa'y tinuring na produkto at inabuso dahil sa material na pangangailangan ng ina. Para sa kanya, di pa man isinisilang, may karapatan ng bata. Isang paring nakausap din natin ang nagsabing nadudungisan ng surrogacy ang marangal na pakay ng kasal, na bumuo ng pamilya, bunga ng pagmamahalan. Kung ang layon lang daw ay magkaroon ng supling na papalakihin at ituturing na anak, mas mabuting mag-ampun na lamang daw. Ayon naman kay Doc Dexter Malyari,
kailangan ng matibay na pundasyong legal para sa practice ng surrogacy. Actually, walang problem yung IVF since again, we have specialists who trained to do the procedures. Nalilimit lang tayo with the legal and the ethical issues ng IVF, no? Kasi number one, again, in terms of legalities, there are no legal contracts that bind the protection kung hindi heterosexually married couple yung mag-undergo ng procedure. Also, the ethical issues kasi meron mga nagsasabi na hindi daw ethical yung pagkakaroon ng surrogacy since it involves a third party wherein ang traditional kasi na pagkicarry ng isang pregnancy ay dapat between the couple itself lang eh. And also, meron din mga inputs na nagsasabi na surrogacy or surrogate women is na-exploit din yung mga bodies nila. Kaya yun actually yung mga limitations natin. Mayroon ng bill na nakafile sa Kongreso na planong illegalize ang surrogacy. Layo ng House Bill number 8301 na may pamagat na an act providing for the framework for the conduct and regulation of assisted reproductive technology o ART and surrogacy procedures na i-regulate ang assisted reproductive technology gaya ng in vitro at in vivo fertilization. Paliwanag na nag-hain nito noong 19 Congress na si Zamboanga Representative Kimir Olaso, base sa datos, umaabot na sa 9,000 ART procedures ang naisagawa sa bansa noong 2019. Samantalang, nasa 50 naman ang surrogacy arrangements. Pero, iginit ni Olaso na tansya lang ang lahat ng numerong ito dahil wala namang official registry para sa lahat ng naisagawang ART o surrogacy procedures sa bansa. Sinuporta naman ito ng DSWD. Ayon kay ASEC Irene Dumlao, bukas ang ehensya sa pagbuo ng mga programa para sa surrogate moms kung ito ay magiging legal. May position paper din dito ang ahensya. Sa isinumiting position paper ng DSWD, nagpahayag tayo ng pagsuporta sa isinusulong na lehislatura na ito, but at the same time, inumungkahi natin na para sa mga teknikal na diskusyon hinggil sa assistive technology and surrogacy ay mas maigi na yung mga experts like Department of Science and Technology at Department of Health ang konsultahin. Ngunit ipinaliwanag din natin o ipinaliwanag ng DSWD sa position paper na ito na napakahalaga na tignan ang best interest of the children dahil ito ay espouse sa ating konstitusyon at ito ay mandato ng DSWD na talagang bantayan, pangalagaan ang karapatan ng mga kabataan at sila ay mailayo mula sa anumang uri ng pang-aabuso at exploitasyon. Dapat din daw pag-aralan maigi kung bakit pinipili ng mga tao ang surrogacy para mas epektibong matulungan ang mga nangangarap bumuo ng pamilya sa ganitong paraan. At ang mga babaeng posibleng napipilitan lang gawin ito para may pagkakakitaan. Para kay Melissa, Diyos na lang ang huhusga kung mali nga ba ang pinili niyang hanap buhay. Kaya minsan pinagdadasal ko na sana nagawa ko man to kasi para lang din naman sa pamilya ko. Ganun lang po. Hindi naman na po ako nag-ano na kung ano-ano pa hinihiling, hindi naman na po. Masama man sa paningin ng ibang tao. Kasi para sa hindi naman siya ganun kasi nakatulong naman ako tapos alam ko naman na nasa mabuting maayos ng bata. Dagdag pa ni Melissa, ginagawa niya ito ngayon para masigurong hindi ito dadanasin ng mga anak niyang babae na hanggang ngayon ay walang kamalay-malay sa sakripisyo ng kanilang ina. Pero tanis ko po yung gano'n din siya kahirap. Kaya kung sakasakali man po, ayoko maranasan nila. Hindi ko rin alam kung paano ko ipapaliwanag. Pero pag dumating man yun, wala naman na tayong magiging choice, kundi sabihin na lang yung totoo kung paano nag-umpisa. Kita naman nila lahat, ginawa ko para lang talaga sa amin. Siguro malaman man nila yun, maunawaan din nila. Blanco ang batas natin sa issue ng surrogacy. Pero may mga batas pa rin pwedeng maging epektibo rito.
Sa Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act, bawal ilako ang bata, galing man ito sa ampunan o surrogate. Ang posibleng parusa dyan, habang buhay na kulong at multang 2 hanggang 5 milyong piso. Mananagot naman sa Medical Act of 1959 at sa Civil Code ang mga doktor na ginagamit sa mali ang kanilang propesyon. Ang parusa dyan, danyos perwisyo at suspensyon o pagbawi sa doctor's license. Sa aking pagbabalik, ang kwento na nag-viral ng lolang taxi driver. Abangan! Para kanino ka ba bumabangon? Sabi pa nga sa isang commercial. Si Lolo Eduardo araw-araw bumabangon upang kumayod at pumasada para sa pamilya. Dahil dyan, nag-viral si Lolo at napahanga ang ilan niyang mga pasahero. Ito ang kanyang kwento. 68 years old na si Eduardo Puno. Nag-viral si Lolo Eduardo dahil sa isang pasaherong napahanga niya. Kahit kasi matanda na, pumapasada si Lolo ng may nakakabit na catheter at colostomy bag. Dito siya umiihi at dumudumi. 15 years ago pa na magsimula ang kanyang karamdaman. Yung basta bigla na sakit nga, para bang ang loob ko parang may ginangat-ngat ng hayop. Ay hindi ko na kaya po ang sakit. Kumukuha na po ako ng matalas na bagay. Gusto ko ako na mismo magbiyak sa tiyan ko. Dinala na ako sa ospital. Ang diagnosis ng doktor, colon cancer o kanser sa malaking bituka. Pinawalan sa akin, cancer ang sakit ko. Sabi niya, operahin ka namin. Ngayon, nung mahimasmasan ko, sabi ko, Dok, total cancer na ang sakit ko. Ako'y lalabas ng ospital. Ayaw ko na akong magpa-opera kasi ang iniisip ko yung gastos ko. Ayaw na sana ni Lolo na gumastos at magpa-opera. Pero ang colon cancer ay nagagamot naman kapag maaga pa. Taong 2008, sumailalim siya sa operasyon. Dahil dito, nadugtungan ang buhay ni Lolo Eduardo. Maswerte rin siya at napakabuti na may-ari ng taxi sa kanya. Mga 1 linggo na yan, pumunta siya sa aamo niya, sa garahe, sa Valenzuela. Ang sabi ko, huwag ka pumunta at kaka-opera mo pa lang. Mga alas 10 dumating siya, marami siyang dalang ulam at saka kung ano-ano gamot na binigay sa kanya ng amo niya. Araw-araw pumapasada si Lolo na merong nakakabit na catheter at colostomy bag. Tumutulong din kasi si Lolo Eduardo sa pagpapaaral ng 4 na apo. Iniisip ko makaboundary ko ng maaga, kumita ng kunti, makauwi na, makapahinga sa bahay. Hindi ko na inintindi ko yan basta kung kaya ko pa kong tiisin, tinitiis ko na lang po yan dahil nga iniisip ko yung sa bahay, yung kung anong kinakain ng mga apo ko. Maingat magmaneho si Lolo Eduardo simula pa noon at lalo pa ngayon na may iniinda na siyang sakit. Mahirap po. Masakit po, lalo na kung nalubak. Hindi ko mo napansin mayam. Pagbagsak po niyan, ito nirerindi ko. Saka sa katagalan ng traffic ho, pag nababad ka, itong dito ko masakit na rin ho. Dahil kaapak ng klat, ito ho ang niririndihan ko, yung tagiliran ko naman. Dagdagan mo ng puson ko minsan ho, bigla lang kikirot. Pero hindi lang itong tinitiis ni Lolo Eduardo. Dahil sa kanyang payat at matanda ng pangangatawan. Meron naman po minsan na pasahero, binababaan ako. Kasi mabagal daw ako magpatakbo. Yun sa kapayatan ko naman. Sabi niya, may sakit ba ho kayo? Sabi ko, ma'am, ako walang sakit, pero operado ho ako. Ang sakit ko, hindi nakakahawa. Huwag kayo matakot, ma'am. Pinapakita ko, bubuksan kuntihan ko. Sabi ko, ang sakit ko. Hindi ito nakakahawa. Meron ding nakapansin sa kanyang pagsasakripisyo. Nitong Abril lang, nag-viral sa social media si Lolo Eduardo matapos i-post ng isang netizen ang kanyang pagpupursigi sa buhay.
May babae po nga nakapuna sa akin. Nga itong plastic bag ko nga lumabas sa bulsa ko. Sabi niya, tatay, ano ba yan? Ay, sabi ko, ma'am, sorry ma'am. Sinsya na kayo ma'am, lumabas yung ihi ko. Ah, ihi ba yan? Sabi niya noon. Ba't yan ka umiihi? Sabi ko, ma'am, operado po ako sa Basta di ko alam ho, di ako makaihi. Binutas man tiyan ko. Kaya bali, dalawa na ang butas na yan ko. Isa sa dumi, isa yun sa ihi. Kaya ang bag kong dala-dalawa. Pinagkakasya niyang kakarampot na kita para may pamalit ng catheter kapag barado na ito. Naawa ang isang pasahero sa kanya kaya binigyan siya ng 3,000 piso. Nakaihi naman ako. Yung pala, kaya kumikirot siya, unti-unti siyang magbabara na yung hose. Pahina ng labas ng tubig. Naipon sa pusong ko man, kaya ang pusong ko naman ang matinding kirot. Kapag nasa bahay naman siya, basahan lang ang ginagamit niya imbis na colostomy bag. Kaya iniipon ng misis ko yung pera, tatabi niya yan. Ini-estimate niya makabili ng mga 100 bag. Luluwas naman siya pupuntang bangbang doon. Kaya labis ang pasasalamat ng kanyang pamilya. Napakabait niya po. Puro apong banggit niya. Mas lalo itong panganay namin na apo. Mabait po siya. Kahit natutulog po, alis siya. Apo, alis na. Kung muna maghanap buhay ako. Nagpatuloy siya sa luwa. Ako naman pumapasok. Sabi ko, itigil pa na kako. Tama na kako yan. Siya po lahat yung nag-asikaso sa akin nung iniwan ako ng asawa ko. Tinanggap niya po akong buong buo. Kinuha niya po kami sa Montalban. Wala po ako narinig sa kanya sumbat o ano man. Nagsikapan ko po yung pag-aaral ko para makatapos po. Yan na po ang hiling niya sa akin na makatapos po ng pag-aaral. Papasalamat po kami sa iyo na sa tagal po ng panahon na dala-dala mo yung sakit na yan, nakakuha mo pa rin kami pag-aralin, na pakainin. Kaya salamat. Pati mga kapitbahay at mga taga-barangay hanga sa kanya. Mahirap kasi ang maghanap buhay. Pero wala nang papantay sa hirap na dinaranas ni Lolo Eduardo. Bilang paghanga namin kay Lolo Eduardo sa pagiging ulirang lolo, naganda kami ng sorpresa para sa kanya. Abangan yan sa aming pagbabalik. Kung akong tatanungin, hindi na dapat nang tatrabaho si Lolo Eduardo. Pero hindi naman natin maalis na gusto niyang makapagsilbi pa rin sa kanyang pamilya. Kaya umisip kami ng paraan upang makatulong. 68 years old na si Lolo Eduardo Luna at cancer survivor. Naagapan ng operasyon ang kanyang cancer sa bituka. Pero permanente nang nakakabit sa kanya ang catheter at colostomy bag. Dito siya umiihi at dumudumi. Naisip ko, ano kayang pwedeng gawin para makatulong tayo? Minabuti na namin ipag-grocery na ang kanyang pamilya para hindi nila problemahin ang kakainin nila sa mga susunod na araw. Binilihan din namin sila ng mga merienda items gaya ng hotdog sandwich at hotdog on stick na pwede nilang inegosyo sa mga kapitbahay. Maganda itong paraan para kumita ang kanilang pamilya at makumbinsi si Lolo Eduardo na huwag nang araw-arawin ang pasada. Gusto rin naming masiguro na malinis at malayo siya sa impeksyon. Mayroon na rin siyang sapat na supply ng catheter at colostomy bag na kahit sa bahay, pwede niyang gamitin. Idol Rafi, napakaraming salamat po sa binigay mo sa akin po yung catheter sa colostomy bag. Di na po ako magtitiis po maglalagay ng basahan po sa aking dumiho dahil nga mayroon akong pamalit po araw-araw. Di na ako magtitipid ho. Kinumpleto naman namin ang medical supplies na kailangan niya para sa regular na paglilinis ng mga sugat niya gaya ng alcohol, surgical tape, cotton balls at iba pa. Binigyan din natin siya ng budget para makapag-check up sa inireklamong kirot sa tiyan at pambili ng gamot sa inireseta
sa kanilang doktor. Maraming salamat po sa inyo. Lamang po kami may ganti. Bahala ng Panginoon sa inyo. Sa aking pagbabalik, pasadang pagkain naman tayo. Abangan! ₱610 ang minimum wage sa Metro Manila. Sa standard ng NEDA, mapagkakasya raw yan sa 5 miyembro ng pamilya. Pero kung kukwentahin mo ang renta, kuryente, tubig at pamasahe, magkano na lang ang matitira sa pagkain? May mga nakita kaming kung tawagin ay sukdulang budget bill kung saan hindi ka mabibitin. Sa barangay Tandang Sora sa Quezon City, napansin naming labas-masok ang mga tao dito sa Mr. Gavino's Meat Shop. Kaya naman pala. Everyday breakfast daw sa 15 pesos, 10 pisong ulam, 5 pisong kanin. Java rice pa yan, ha? Saan makakarating ang 15 pesos mo? Ayun, punta tayo doon. Heto ang mga pwedeng pagpiliang 10 pesos na ulam. 3 pieces Shanghai, pwedeng pork o chicken. Skinless longganisa, pork embutido, kikiam sisig, dried tilapia, hotdog salpikaw, burger steak, torta, at iba pa. Meron pang chicken cordon bleu. Ang 5 pesos na Java rice nag-uumapaw sa plato. Sulit na po ang kumain po dito sapagkat napaka-mura lang po. 15 pesos, sulit na ngayon. Pero ito ang nakakaagaw sa aming atensyon. Ang 45 pesos budget meal na hindi mo kakayaning ubusin na mag-isa. Dito, meron kang longganisa, ham, tortang giniling, hotdog, sunny-side up na itlog, at daing na isda. Sa ibabaw ng not just 1 or 2, kundi 4 na Java rice. May unli ketchup, suka, at chili sauce pa. Ang sarap, panalo. Okay na okay for 45 pesos. Naguluhan pa ako. Ang mga first-timer, mapapashare talaga. Pero ang mga suking estudyante, tricycle driver, at magkakatropa, swak ang mukbang experience natin nito. Simula pa lang sa agahan. 7 a.m. hanggang 8 p.m. bukas ang Gavino's Meat Shop sa Tandang Sora Avenue. Kwento sa amin na may-ari, nagsimula sila ng meat shop noong 2023. Makalipas ang 1 taon, naisipan nilang magluto na rin. 6,000 piso ang kanilang puhunan sa pagbili ng recados sa mga lulutuin araw-araw. Agad ding nababalik ang puhunan nila. Nasa 2 hanggang 4,000 piso naman ang kita nila kada araw. Actually, siguro sa isang araw kumikita kami ng mga, minsan mga 15,000. Masaya na kami doon. 15,000, 20,000. Masaya kami kasi marami kaming natutulungang mga tao, mga estudyante, mga riders. Talagang pangmasa talaga yung pagkain namin at saka masarap. Busog na busog ka na sa 45 pesos budget meal ng Mr. Gavino's. Pero pagpatak ng gabi, nagutom muli ang aming team. Dito naman sila napadpad sa nagtitrending sa social media. Isang kainang matatagpuan sa Eskinita sa dagat-dagatang South Caloocan. Ang FT sa Gedli o sa madaling salita, food trip sa gilid-gilid. 10 pesos din ang ulam. May itlog, hotdog, siomay, iba't ibang tusok-tusok at may mga gulay din. 5 pesos din ang kanin. Pagbukas pala ng tindahan, literal na sumugod kaagad ang mga customer. Kasama sa pumila ang motorcycle taxi rider na si Ogie at ang kanyang misis. Naging regular date night na raw nila ang pagkain sa FT sa Gedli. Sa asawa ko, inaaya ko rito kumain. Parang pinakabanding na namin dalawa. Ang magpinsang ito, sarap namang kumain ng nakakamay. Masarap para sa ako dito ay burger steak. Tapos budget meal. September 2023 sinimulan na mag-asawang Queenie at Edmer ang FD sa Gedli. Call center agent si Queenie.
Isa raw sa naging pampalipas oras nila ang panonood ng mga video tungkol sa mga murang chibog. Naging inspirasyon namin is si Nanay Zenny ng Valenzuela since malayo nga ito sa aming lugar and wala pa nito sa community namin. So naisipan namin kasi very budget friendly and alam kong i-welcome ng aming community. Hindi nalalayo ang puhunan ng mag-asawa sa Mr. Gavinos. 5,000 pesos naman ang kanilang puhunan sa pamamalengke at pagluto. Noong una, alas 7 ng gabi sila nagbubukas dahil sa kanilang trabaho at para maalagaan ang tatlo nilang bagets. Nagluluto-luto lang sila ng konti. Laking gulat nila na ang laki agad ng balik. Mas nakaipon kami nung nagsimula kami sa maliit na negosyo natin. Since po mura ang aming mga tinitinda, we do costing po para pasok pa rin po sa budget na 10 and 5 pesos. Halimbawa po sa 40 pesos na puhunan, may maitabi lang po kami doon na 8 pesos, okay na po yun sa amin. Nagsisimula siya sa 5,000 to 6,000 na puhunan and yung kita naman po noon is nasa 2,000 to 4,000 pesos. Ang best seller daw ng FD sa Gedli, itong burger steak. Dahil sa masarap at abot kaya nilang mga putahe, dumami pa ng dumami ang mga customer nila. Makalipas ang ilang buwan, kinailangan na ng mag-asawa na iwan ang kanilang mga trabaho para matutukan ng FT sa Gedli. Isipan namin na magtayo ng negosyo para mas maraming time sa aming 3 anak na babae. At ito na rin yung pinangkukunan namin ng pang-araw-araw na kabuhayan. Talaga pong tulong kami dito mag-asawa. Mula sa pamamalengke po, siya po, sa pagpiprito ng mga fried foods. Ako naman po, ang gawain ko is yung sa mga sauce, sa pancit, anything na may tinitimplahan, sa akin po siya assign. Nagsisimula po itong tindahan ng 7 p.m. kaya 3 to 4 p.m. po nag-start na kami magluto para sure po na lahat po ng ibababa namin ng 7 p.m. is fresh pa and bagong luto. As meron naman po tayong warmer kaya nakikip naman po na warm yung ating food. Para kina Queenie at Edmar, dream come true na yung kahit papaano ay nagba-viral sila sa social media at dinudumog ng mga bisita. Bukas ang FT sa Gedli mula 7 p.m. to 2 a.m. sa Pampano Street, Dagat-Dagatan, Caloocan. Iniimbitahan ko po kayo na pasyalan itong aming munting kainan at subukan yung aming mga murang produkto, FT sa Gedli. Dalawang magkaibang kainan, parehas na kilala dahil sa mga ika nga sukdulang budget meal. Pero kung mga taga-tikim ang tatanungin, alin kayang the best? Baka meron kayong alam na ibang budget food trip. Pagtulungan natin pasikatin. I-hashtag niyo po ako, Rafi Tulfo in action. Pero seryoso, hindi po haka-haka lang ang kahirapan sa bansa. Totoong siksikan sa mga mall. Totoong maraming bagong sasakyan. At maraming tao sa fast food. Totoo rin ang kahirapan ng mga babaeng nagpapabayad para maging surrogate mother. Totoo rin ang kahirapan ni Lolo Eduardo, ang taxi driver na cancer survivor. At totoo rin na sa hirap ng buhay, 15 pisong food trip lang ang kinakaya ng marami nating kababayan. Ako, ang kapatid mo, Rafi Tulfo, kayo ang idol ko.